us all inside. What you have should be what I want, 'cause what I have just ain't alright. The clothes I wear, the way I comb my hair, how I live, oh, I don't care. This is who I am, this is me. Nothing, everything, can't you see who I am? Just let me be, 'cause like it or not, but God loves me. Who I am. He said, she said, they all did what's expected of them all. To get to the top don't matter if somebody's gotta fall. You gotta brace the storm, the norms to conform. Get what you want's gonna kill us all. This is who I am, this is me. Nothing, everything, can't you see who I am? Just let me be, 'cause like it or not, but God loves me. Who I am, who I am. Beyond the body that you see, there's so much more to me. And I feel best when my soul is free. This is who I am, this is me. Nothing, everything, can't you see who I am? Just let me be, 'cause like it or not, but God loves me. Who I am, this is me. Nothing, everything, can't you see who I am? Just let me be, 'cause like it or not, but God loves me. Who I am, who I am, who I am. They tell me this is the way that I need to be formed. If I continue to stray, I'm gonna start up a storm. Where is, drive that, like this, not that. Don't dare lose track or you'll fall way back. But if my Lord loves me, then I know I'm free. You can say what you please, just let me be. I know if I'm real and it's not a disguise. You love who I am if you open up your eyes. I insist that you see I ain't a mystery. It's who I wish to be. Yo, this is me, it's what's true within. Come and look again, looking through the skin. Yo, this is who I am, this is who I am, this is me. Nothing, everything, can't you see who I am? Just let me be, 'cause like it or not, but God loves me. Who I am, who I am, who I am. This is who I am, this is me. Nothing, everything, can't you see who I am? Just let me be, 'cause like it or not, but God loves me. Who I am, this is me. Nothing, everything, can't you see who I am? Just let me be, 'cause like it or not, but God loves me. Who I am, who I am, who I feel best when my soul is free. Beyond my body, can't you see? Nothing, all that matters is that God loves me. Who I am, just let me be, 'cause like it or not, but God loves me. Who I am, who I am, all that matters is my soul is free. Who I am, this is me. Nothing, everything, can't you see? Who I am, just let me be, 'cause like it or not, but God loves me. Who I am, who I am, who I am, who I am. Peace train sounding loud, Clyde on the peace train. Giseka, come on, peace train. Oh, I've been happy lately, thinking about the good things to come. And I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world as one. And I believe it could be someday it's going to come. Someday it's going to come. Come take me home again. Ooh, come on, peace train, yeah. Someday it's going to come. Come on, peace train.
Ooh, come take me home again. Oh, peace train sounding loud, glide on the peace train. Ooh, come on, peace train. Isekaya, 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 Isekaya. 'Cause out on the edge of darkness there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take us home again. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world as one, and I believe it could be. Someday it's going to come, someday it's going to come. Come take me home again. Ooh, come on, peace train. Yeah, come on, peace train. Ooh, come take me home again. Someday it's going to come. Someday it's going to come. Someday, someday, someday it's going to come. Oh, I've been crying lately, thinking about the world as it is. Why must we go on hating? Why can't we live in bliss? Isekaya, 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 Isekaya. Oh, peace train sounding loud, glide on the peace train. Ooh, come on, peace train. Yeah, yeah, yeah. Someday it's going to come. Come take me home. Because Allah Azza wa Jal does not ever not fulfill His promise. وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ. Allah will never forsake His promise. So what does Allah promise the believers? We're starting from the end, now the beginning. Allah subhanahu wa ta'ala says, but give glad tidings to those who believe and work righteousness, that their portion is gardens, beneath which rivers flow, and they abide therein forever. Fortunate is he who remembers Allah abundantly. Worldly distractions cannot mildly sway his thoughts of Allah and Judgment Day. Righteous is he who bows to one heel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Spring without Bismillah, fulfilling his task. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. Who supplicates to Allah intensively, whose heart is merciful, tender. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Prosperous is he who spends his wealth on the poor and needy. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos, at naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ako'y sumasaksi na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang propeta at huling sugo. And a mind can't even imagine. Sa lahat po ng kapatirang Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayo po ay nasa programang Islam in Focus Radio na inyo po namang masusubaybayan every Sunday dito po sa DWBL 1242 kHz 8 to 9 p.m. This is indeed the highest achievement. The iman that is in your heart today will be your life tomorrow. Ulit, sa mga kababayan pong patuloy na nagsasaliksik sa pananampalatayang Islam, kami po ay nag-aanyaya sa inyong tumutok po dito sa aming programa, at pangako natin mga kapatid na sa gabing ito'y magbibigay tayo ng mga kaalaman patungkol sa pananampalatayang Islam. He prays for Allah's pleasure and nearness he craves.
God-fearing is He. Alhamdulillah, at ngayon po ay araw ng linggo. Ito po ay ika-25 ng Sha'ban. Alhamdulillah. Ang ibig sabihin po ay papalapit ng papalapit ang mabiyayang buwan ng Ramadan. Ang maraming nagtatanong, mga kapatid, kung kailan po ang Ramadan. At ang tamang kasagutan ay sa araw ng Huwebes. Diyan po isasagawa ang moon sighting na kung saan itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa araw ng Huwebes, alinmang bansa sa buong mundo at nakita ito ng isang matapat na Muslim, mapagkakatiwalaan ang buwan, ang kahulugan po niyan ang magsisimula ang unang araw ng buwan ng Ramadan sa araw ng Biyernes. Be mindful of Allah, Allah will be mindful of you. Be mindful of Allah, you will find Allah with you. Get to know Allah in moments of evil. At sa sandali naman pong hindi makita ang buwan, ang ibig sabihin, faakmilu iddat ash-Sha'ban. Ang ibig sabihin ay gawing kumpleto ang mga araw ng Sha'ban, at ito'y nangangahulugan na tayo magsisimula ng pag-aayuno. Ang unang araw ng buwan ng Ramadan ay ang araw ng Sabado. Bueno, mga tagapakinig, kasama po natin ngayon ang mga kapatid natin, inshallah, at medyo kakaiba ngayong araw na to. Parang hindi natin makakasama mga kapatid natin sa Riyadh, pero pinagpala tayo na ang isa doon ay nagpunta naman dito. Allahu Akbar. Ito po ang inyong lingkod, Ahmad Javier. Makakasama niyo po sa isang oras na programa ng Islam in Focus Radio, at pakilala ko po sa inyo ang mga kasama natin, si Brother Amir Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sa lahat pong mga kapatid namin mga Muslim, at magandang gabi po sa mga kababayan namin mga Pilipino sa buong mundo. Brother Amir, dapat makwento natin sa kanila yung kino-conceptualize nating short film. Subhanallah, hindi lang natuloy yung mga location natin. Inshallah, inshallah. Opo. And of course, si Brother Khalid Gorospe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum sa lahat ng kapatiran nating sumusubaybay sa Islam in Focus Radio, at magandang gabi sa mga kababayan nating patuloy na sumusubaybay at nagsasaliksik sa pananampalatayang Islam. Ayan po, barakallahu fiqh. At sinasabi natin tayo'y special sa araw na ito sapagkat hindi natin, subhanallah, sana humabol sila. Mga kapatiran natin dyan sa Riyadh, sila Brother Isa Javier, sila Abdul Fattah Zakaria, at iba pang mga kapatid ay mistulang hindi online. Pero ngayon, alhamdulillah, ay kasama natin ang isa sa mga kapatid natin, mga opisyal ng Islam Isip sa Riyadh. Kapiling natin dito sa studio si Brother Mujahid Navara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa ating mga tagapakinig ng mga Muslim, gayon din magandang gabi naman sa mga tagapakinig nating mga nagsasaliksik ukol sa Islam. Ayan po. So, si Brother Mujahid po yung nakikita nyo palagi sa programa ng Islam Isip Internet na may title na Islam 101. At inshallah, siya yung makakasama natin sa isang oras lang nating programa dito po sa Islam in Focus Radio. At inshallah, tuloy-tuloy po tayo sa ating programa. At bago yan ay nais kong magbigay ng mga announcement muna. Subhanallah, what a very busy day. Po kasi nag-start tayo ng ating umaga, na-invite tayo dyan sa may Kulyat, Tandang Sora, Quezon City. Jazakumullahu khair. Maraming salamat mga kapatid dyan, at alhamdulillah, tanggapin nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala yung ating ginawa. Sa kahit saan lugar man kayo naroon mga kapatid ngayon, maraming mga masjid o Islamic centers very active, at isa ang sinasagawa nilang programa. Ano ito? Yung tinatawag natin Istiqbal Ramadan. Masya Allah. So ginawa yan kanina dyan sa may Kulyat. Namit natin, binabati ko si Sheikh Salim Gimba. Isa siya sa mga speakers dyan, at may programa din siya dito sa DWBL. Alhamdulillah, at nagbigay siya ng magandang message. Ginagawa niya salitan Maranao dialect, Tagalog, Maranao dialect. So marami talagang nagbe-benefits. Jazahullahu khair, naway gantimpalaan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala.
And of course, tayo po ay nagsagawa rin ng programa natin at doon tayo galing ngayon sa Masjid Ibn Abbas. At alhamdulillah, maraming lecturer, Brother Khalid. Sino-sino yung mga Caloocan. Sa Caloocan. Masjid in Caloocan. Yung sino-sino yung mga naging lecturer natin. Ito po, ang ating mga naging panauhin dyan. Unang-una, ang scholar ng IOU, no, ng Pilipinas, ay walang iba kundi si Ustad Muhammad Lut. Mashallah. Mashallah. Siya po ay nagbigay ng nasiha patungkol sa buwan ng Ramadan. Ang pangalawa po ay sinundan po yan ni Brother Rashid Indasan. Allahu Akbar. Opo, at pero parang di Ramadan yung topic ni Brother, ano? Kasi may non-Muslim. May non-Muslim po kasi, at alam naman natin si Brother Rashid Indasan, ang specialty niya ay ang comparative religion. Opo. No? Although nagbigay siya ng mga medical terms ng paano pag nagutom ang tao, sa utak, yan, pati sa kung ano-ano pa. At ang pangatlong lecturer natin ay sinundan ni Ustad Salahuddin, no? Ang Sharia Law, na bagong graduate, mashallah. At ang pang-apat ay ang daiya mula sa Jubail, no? Si Omar. Aming, mas kilala sa Aming. Oo, yes, kilala siya sa pangalang Aming, no? Alhamdulillah. At ang isa sa mga, although yung last, ang highlights talaga, ito highlights din, no? Kung ang GMA7 may Mike Enriquez, ang Islam Isip merong Mujahid Nabara ng Islam 101. Parang host, ano? Opo. Mashallah. Opo. At alhamdulillah, napakarami niyang binigay na payo, nagkaroon ng question and answer. At ang pinakahuli, mashallah, hindi ko paano masabi sa words kung gaano kabaraka ang nangyaring huling lecture na isinagawa ni Sheikh Rashid Wabed, no? Ito ay isinagawa sa wikang Arabic at itinranslate naman po ng inyong ang ating mahal na tagapagsalita na host ng Islam in Focus Radio, walang iba kundi si Brother Ahmad Javier, si Ustad Ahmad Javier. Mashallah. Talagang napakalinaw. Ilan ang nagsyahada? Ay siguro bago tayo umalis na may pahabol pa, siguro nasa apat. Kasi tatlo yung babae na nauna, and then humabol pag nasa taxi na tayo, may humabol pa nagsyahada. Mashallah. Yun po ang kaganapan kaninang umaga hanggang gabi, at tayo naman po ay nagtulak dito sa ating radio upang magbigay ng mga paalala sa ating mga takapakinig. Ayan po, Jazakallahu khair, barakallahu fik, Akhi Khalid. Mga kapatid, nag-iimbita kami sa Masjid Ibn Abbas. Bukod ron sa mga hindi nakadalo kanina, ang daming tao, hindi namin ini-expect na ganun nagiging pagtanggap ng mga kapatiran. Jazakumullahu khair, tanggapin nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala yung ating sinagawang pagtitipon kanina. More or less, 80 po yung mga, siguro po, ganun mga... Maliit yung masjid natin, pero napagkasya doon, alhamdulillah. Opo, nag-iimbita pa rin kami every Thursday, pag-aaral po, da'wah training para sa mga kalalakihan. Meron tayo dyang mga special na subject tulad halimbawa ng Arabic para sa mga kalalakihan, and then Aqidah, and then meron tayong comparative study na ang nagtuturo ay si Brother Rashid Indasan. Yan po ay sa ganap na alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Every Thursday, so kung gusto niyo pong mag-aral ng comparative study, kaya ina-announce natin dito lagi kasi marami tayong estudyante ng comparative religion, yung mga mahilig makipag-talakayan, maginoong talakayan, ay tayo po ay bukas dyan sa bagay na yan kasi may mga nag-aaral tayo ng Bible, and of course hindi tayo nag-aaral na direkta ng Bible lang kasi magmumukhang Bible study tayo. Ang ginagawa natin comparative study sapagkat pinagpapauna talaga natin pag-aralan yung mga importanteng subject. Tama po yan. Tulad ng Aqidah, Fiqh, Dawa at iba pa. Yes. So pagkatapos noon, sa huling bahagi ng pag-aaral natin, nandun yung comparative. At yun naman ang payo ng ating mga ulama na ipagpauna nating aralan yung ating pangunahing doktrina o ating akida. Yan po, so nag-i-invite kami every Thursday sa mga gustong mag-aral ng comparative study. At para naman sa mga kababaihan, Masya Allah, every Sunday naman, may pag-aaral din tayo ng Arabic, Akida at Dawatunan Muslim. So nagsisimula naman yan 1 p.m. every Sunday. Kahit Ramadan, tuloy-tuloy po ito. Kahit Ramadan. So, kayo po ay welcome dyan mga kababaihan sa Masjid Ibn Abbas. At i-announce ko na rin ito mga kapatid. Taon-taon po ang Masjid Ibn Abbas ay nagbubukas ng pintuan
para sa mga kapatiran na kung saan doon po gusto nilang mamalagi ng kanilang pag-aayuno sa masjid. So welcome po sa Masjid Ibn Abbas hanggang iftar. Tayo po ay nagbibigay ng iftar dyan at may pag-aaral sa bawat sala ng Asr, may mga nagbibigay ng mga lecture at ganoon din tayo ay nagtatayo ng Salatut Tarawih. So invited po kayo lahat. Sinasabi natin to kasi maaring next Friday ay maaring tong darating na Friday ay Ramadan na. So, siguro yung next broadcast natin ay Ramadan na. Kasi ang moon sighting ay Thursday eh. So, ngayon pa lang, kailangan sabihin na natin to. Bukas po ang Masjid Ibn Abbas para po sa inyo na gustong mag-observe ng kanyang pag-aayuno, fasting sa Masjid Ibn Abbas. At paano ba pumunta dyan? Yan po ay matatagpuan nyo sa Caloocan City, sa Samson Road. Kung kayo ay galing Monumento, papunta yan ng Sangandaan. Bago kayo dumating ng UE, makikita nyo yung VNW gas station. Sa harap nyo ay mayroong green na gate. Papasok na kayo doon sa masjid. Ayan po. So, ini-invite namin kayo dyan at naway mabisita nyo ang ating masjid ngayong buwan ng Ramadan. Kabilang sa aking mga announcement dito, meron tayong mga videos uploaded sa YouTube sa Islam in Focus Manila. Diretso yun, type nyo, dire-diretso lang, Islam in Focus Manila. Na-update ang mga video natin dyan, Brother Khalid. Alhamdulillah, yung huli nating in-upload, very emotional khutbah ni Ustad Muhammad Lot. Mashallah. Actually, ang topic niya doon ay advice sa Ramadan, mga payo sa Ramadan, fadailu Ramadan, mga kahigitan, katangian ng Ramadan. Pero hindi maiwasan maging emotional dahil nabanggit yung issue ng brotherhood. At marami tayong mga kapatid ngayon na talaga namang nahihirapan. Subhanallah, sa isang hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga naghirap, hindi ko masyado kabisado yung matan, yung mga naghihirap, dahilan para makasama mo ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapos binanggit dun sa khutbah, ewan kung banggitin natin to sa last part, kaya lang ayokong palagpasin yung pagkakataon. Ang sinabi ng mga ulama o hadis, subhanallah, di ko matandaan kasi nakikerry daw ako. Ang sinabi na, idha fasadati syam, fala khayra fikum. Hadis ba yun, Sheikh? O aqwal al-ulama naan. Idha fasadati syam, fala khayra fikum. Ang ibig sabihin nun, yung Syam kasi, yan ang Syria ngayon. Iran, Iraq, at iba pang mga isang bansa lang lahat yan nun eh. So sabi nung kasabihan na yon, I believe hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag nasira daw ang Syam, pag nagkagulo, wala kayong kabutihan. Ibig sabihin, pabaya kayo. Pag nagkagulo sa lugar na yon, kayo ang nagpabaya. Wala khayra fikum. Walang kabutihan sa inyo. Bakit hinayaan nyo? Napakamabiyayang lugar niyan eh. Yan sa kasaysayan ng Islam, yan ay may malaking kaganapan na dapat pinahahalagahan ng mga Muslim. So kung yan ay masisira at ngayon ay mga Muslim dyan pinagpapapatay, subhanallah, ay totoong dapat tingnan natin yung ating mga sarili. Opo. So, sinasabi ko lang to kasi ina-anunsyo po natin yung mga videos natin sa YouTube, sa Islam in Focus Manila. Ang mga video na ito ay pili. Kasi kung tutuusin, marami tayong videos eh. Kasi hindi naman natin ina-upload lahat. Minsan, naghihintay tayo ng tamang pagkakataon. Kung ano lang yung nababagay. Minsan, ibig sabihin, hindi siya talaga material for upload eh. Lahat eh. Pero this particular khutbah, video na ito, so tingin ko, kailangan aware ang mga Muslim dito. Kaya in-invite namin kayo, may mga piling khutbah dyan, at inshallah improve ba natin, maglagay tayo ng isang section, kasi ito yung nakikita kong ito yung nakikita kong kailangan eh. Maraming balik Islam, problema natin to ngayon, pero ngayon nag-tone down na. Maraming balik Islam, isa sa mga problema nila noon, yung walang mapuntahang masjid dahil ang khutbah ay hindi naiintindihan. Although sinasabi natin, kahit na umupo ka doon, umattend ka ron, makukuha mo yung reward. Pero still, gusto mong makisama sa affair ng Muslim, kung ano yung sinasabi ng imam natin, khatib natin. Pero ngayon, na-minimize na yan, kasi may nagkukutba na ng Tagalog sa Quiapo, sa Taguig, sa Tandang Sora, English, sa mga embassies. So, alhamdulillah. Pero still, kung gusto natin mag-reflect, minsan, at kasi yung internet, hindi lang naman yan dyan para tumingin tayo ng mga walang kwentang pictures eh.
Nandyan yan para talaga mag-remind sa atin kung ano ang issue na dapat nating kinakaharap ngayon. So, iniisip ko, Brother Khalid, at kasama natin sa Islam in Focus, gagawa tayo ng isang ng isang section sa ating channel na kung saan ito ay puro Tagalog khutbah. Na kung saan dito mai-involve ang Muslim sa mga bagay na dapat niyang malaman. Khutbah na pinili natin, not particular sa Masjid Ibn Abbas, pwedeng kung minsan kuhain natin sa Quiapo, o kaya sa Masjid Kandon, sa Paranaque, at sa iba pang mga masjid, o kaya mga khutbah sa Middle East, Saudi Arabia, ilalagay natin dyan. So, ang pangunahing layunin ay para magbigay ng paalala sa mga kapatiran ng Muslim. Yes. Opo. And then lastly, bago ko po ibigay sa inyo si Ustad Mujahid, this coming September po ay magsisimula na ang semester ng Islamic Online University. So, yung mga gusto pong mag-enroll sa Islamic Online University, ito po yung the best time at yung susunod na mga panahon hanggang September. Sapagkat may registration, kasi ang tinutukoy dito na magsisimula ang semester, yung BA. Kasi may dalawang course sa IOU . Ang unang course dyan, yung diploma, which is totally free, at walang particular time. Pero yung BA, of course, degree ito . Degree ito, meron ditong registration fee. Makikita nyo po sa website yan. Mag-log on kayo sa www.islamiconlineuniversity.com. Makikita nyo talaga ang kahalagahan ng pagkakaroon ng degree sa Islamic Studies. So, Bachelor of Arts in Islamic Studies, ito po ang ino-offer ng IOU. Sa ngayon, baka hindi nyo ma-appreciate kung anong pangangailangan natin ng degree sa Islamic Studies, pero believe me, talagang darating ang panahon ito na magiging napakahalaga, especially dito sa lugar natin. Tulad ngayon, meron tayong ginagawang project sa PUP, inshallah, pagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala, baka magkaroon ng Islamic Studies dyan. So, who will be the qualified professor or teacher? Siyempre, yung may mga degree sa Islamic Studies. At alam natin na pagka meron kang degree, you can penetrate people na medyo higher level, di ba? Kasi nag-uusap tayo ng degree dito. Kung meron kang, kumbaga sa kalakaran ngayon, may rights ka magsalita kasi may degree ka sa Islamic Studies. Yan po. So in preparation para sa ganyang view, and of course online ito, the best system ng pag-aaral para sa mga kababaihan. Ustad, tanong ko lang, yung sistema po ng pag-enroll po dyan at yung sinasabi nating entrance fee ba? Ano ba? Registration fee. O saan po siya maghuhulog? Or... Okay, barakallahu fik. Pagkapasok nyo sa website, pili kayo sa dalawa. Pagka pinili nyo yung BA, eto na, dadalhin niya na kayo dyan sa mga registration form, pinapa-upload sa inyo yung mga required documents. Kasi nga, kailangan authentic yung at least high school graduate. Kasi meron ditong accreditation Naka-red ribbon. Naka-red ribbon and so on and so forth. Lahat ng accreditation na kailangan nyo, as in para kang nag-university. Okay, as in para kang nag-university. And then, yung payment, dati issue yan. Dahil lang dito sa Pilipinas, konti pa yung estudyante ng IOU. Pero this time, alhamdulillah, may sariling account po ang Islamic Online University dito sa Pilipinas. Ayun. So, hindi na nyo kailangan magpa-convert ng ng dollars para ipadala sa Qatar. No, meron na tayo. Ang totoo, this coming Ramadan, magkakaroon tayo ng website ng Islam IOU Philippines. MashaAllah. So, doon natin i-upload yung mga activities. Doon natin i-upload. MashaAllah. So, i-PM nyo, i-email nyo. Napakaganda. Pag-aaral lalo sa mga kababaihan. At home ka. Hindi kalakihan ng gastos. Subhanallah. And you will get the same degree that you will get on university. Lahat ng kabutihan na yan, MashaAllah, in-offer, pinadali sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ngayon, abot kamay natin ang pag-aaral ng Islamic Studies. Yan po. So, alhamdulillah, ito ang ating mga announcement at naubos man yung oras natin ng announcement, pero alhamdulillah, meron naman tayong napakinabangan doon. Gusto po natin isama, hindi pa po huli ang lahat, huli man daw at may galing, may habol pa rin, kasi yung mga nakaraang broadcast natin, nakafocus talaga tayo sa pagbibigay ng payo para sa buwan ng Ramadan. Alhamdulillah, na-invite natin dyan si Ustad Abdul Kahar, live. Of course, sila Sheikh Isa Abdul Fattah sa Riyadh, Sheikh Salahuddin, Sheikh Abdul Rahim sa Madina. At ngayon naman, di natin palalagpasin ang pagkakataon makahingi ng payo kay Ustad Mujahid Nabara. Opo, bago siya magsalita, i-announce ko ang ating mga number na dapat kanina pa. Kung gusto nyo po magtanong sa text messages,
Mag-text kayo sa 0917-464-1222. At para naman sa smart subscriber, mag-text kayo sa 0928-333-3378. So, magbigay muna tayo ng station ID, tapos tuloy tayo kay Ustad Mujahid. Apa. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Because Allah. Ang DWBL ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster sa Pilipinas. Kayo po ay nasa programang Islam in Focus Radio na inyo pong mapapakinggan dito sa DWBL 1242 kHz every Sunday 8 to 9 p.m. Alhamdulillah, dako tayo kay Ustad Mujahid Nabara para sa ating pagbibigay ng payo sa papalapit na pagdating ng mabiyayang buwan ng Ramadan. Falyatafaddal ya Sheikh. Okay. Mashallah, jazakumullahu khairan. At alhamdulillah, nitong nakalipas na seminar natin about Ramadan at kung paano natin sasalubungin na Ramadan, nakita natin yung parang pagiging excited ba ng mga, especially ng mga first-timers inshallah na magpa-fasting for this year 1433 ng Ramadan. At naging maganda ang mga naging lectures natin, alhamdulillah. At ngayon, ipagpapatuloy naman natin uli ang pag-share natin ng ilang mga mahalagang payo ukol sa paano natin gagawin ang pag-aayuno at iba pa mga mabuting gawain sa buwan ng Ramadan inshallah. At ng mga nakaraang programs na discuss na yung iba pa mga issues regarding fasting. So magkakaroon tayo ngayon ng focus sa iba pa mga issues inshallah na mainam na mabigyan ng linaw. Ulitin natin kung meron kayong mga katanungan at mga bagay na nais na linawin ay inshallah ay masasagot natin. At kung hindi naman ay maaari naman tayong magtanong sa mga tao na mas nakaalam upang mabigyan kayo ng matuwid na kasagutan sa inyong mga katanungan inshallah. Ang unang bagay na nais kong ibahagi sa inyo ukol sa pag-aayuno natin sa buwan ng Ramadan, gaya din na iba pa mga gawain dito tulad ng sala sa gabi ng Ramadan at iba pa mga mabuti mga gawain ay nararapat para sa isang nag-aayuno na siya ay mag-ayuno sa araw ng Ramadan nang mayroong pananampalataya at paghangad ng gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi dahil sa kung ano pa mang kadahilanan. Hindi dahil sa gusto natin na magpasikat o magpakitang tao lamang o kaya ay dahil sa ito ay nakasanayan na ng ating mga tribo o kaya tayo ay nakikisama lang sa ating mga katrabaho o mga kasambahay. Ang fasting sa buwan ng Ramadan, katulad ng iba pang mga gawaing pagsamba at mga mabuti mga gawain, ay nangangailangan ng dalawang kondisyon upang maging tama. Unang-una dito ang tinatawag na ikhlas at ikalawa ang tinatawag na mutabaa. Ang ikhlas, katulad ng nalalaman ng lahat, ito ay ang pagsasagawa natin ng mga mabubuting gawain alang-alang lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala nang walang pagpapakitang tao, at ang mutabaa ang pagsasagawa natin ng mga mabubuting gawain ng ayon sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At isa sa mga mahalagang kailangan sa pag-aayuno natin, katulad ng iba pa mga mabuti mga gawain, ay ang intensyon. Dahil nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, na ang lahat ng mga gawain ay huhusgahan ayon sa layunin. At para sa isang tao na mag-aayuno, sa Muslim na mag-aayuno sa araw ng Ramadan, ay nararapat siya na makapag-intensyon. At ang kanyang intensyon, ang lugar nito ay nasa puso lamang at hindi ito kinakailangan na sasambitin. Dahil ang pagsasambit ng intensyon ay isang bid'ah o pagdaragdag sa relihiyon at hindi bahagi ng katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ipapaalala natin ang ilan sa mga tao na pinagbabawalan na mag-ayuno.
At ilan sa kanila nga ay ang mga merong buwan ng dalaw sa ating mga sisters. So kung meron kayong buwan ng dalaw ay ipinagbabawal sa inyo ang pag-aayuno kahit gustuhin man ninyo. Kung kayo man ay mag-aayuno at kayo ay merong buwan ng dalaw, ito ay taliwas sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang mga scholars ay nagsasabi na kayo ay nagkakasala pa sa ganitong gawain at walang gantimpala ang inyong pag-aayuno. Gayun din naman ang mga may nifas o pagdurugo matapos ang kanilang panganganak, ay narapat lamang na hintayin muna nila ang paghinto ng kanilang pagdurugo o ang ika-40 araw ng kanilang pagdurugo. Alinman dito sa dalawa, ang mauna ay saka lamang sila maaring mag-ayuno. At of course, para sa isang babaeng may buwan ng dalaw at may nifas, matapos ang kanilang buwan ng dalaw at nifas, may tuturing lamang sila na malinis na matapos na sila ay makapaligo. At ang paliligo na ito, ang ghusl na tinatawag, ay ang kompletong paliligo ng ayon sa nababanggit sa mga aklat ng fiqh. At nalalaman nga natin na ito ay obligado nga, katulad na banggit ko kanina, bago ang pag-aayuno. Susunod na may bibigyan nating payo, at ito ay maaring nabanggit na nga sa mga nauna pa natin mga programs, pero walang masama kung mauulit natin ang ilang mahalagang impormasyon na ito na pinahihintulutan para sa isang nag-aayuno ang gumamit ng siwak. At ito ay isang sunnah na binibigyan ng pagpapahalaga, at ito ay hindi kabilang sa mga nakakasira ng pag-aayuno. At naalala kong bigla ang isa sa mga masala, yung mga kasi marami sa ating mga Pilipino, lalo na yung mga kapatid natin na mga dati na mga Muslim, marami silang mga paniniwala na wala namang batayan sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa doon yung sinasabi nila na bawal daw lumunok ng laway kapag nag-aayuno. So kaya yung iba may dalang lata. Dura doon. Duraan sila ng dura. So walang batayan ito mula sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at hindi natin dapat ginagawa. Kapatid, yung siwak na banggit natin, so in comparison sa paggamit ng toothpaste o toothbrush, ano ang pagbabatas patungkol dito? Okay, so sa mga fatawa na nabasa natin at na pag-aralan nga natin, ay nagpapahintulot ang mga scholars sa paggamit ng toothpaste at pagtutoothbrush hanggat may kondisyon na hindi nga natin ito lulunukin, at mag-iingat tayo na ito ay ating malulunok. Katulad lamang din ng kung tayo ay magsasagawa ng pagmumumog sa wudu. Narapat lamang na tayo ay mag-iingat sa pagwudu o sa pagmumumog sa wudu habang tayo ay nag-aayuno. Hadis ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, balighu fi al-istinshaq ma lam takun sa'iman, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Pagka hindi ka pala fasting, yung exaggerate mo yung pagmumumog mo, kaya ayang gawain para maging malinis nga naman yung iyong pagwuwudo o iyong bibig. Maalam takun sa'iman. Wag lang pag ikaw ay nag-aayuno, kasi pag in-exaggerate mo yung pagmumubok, baka hindi mo sadya, merong pumasok. At isa pa nga sa mga sabi-sabi na kumakalat sa mga tao na narinig ko rin noon, na sinasabi nila na bago daw dumating ang Ramadan, o kaya bago ka magsimula sa pag-aayuno sa unang araw ng Ramadan, ay nararapat para sa iyo ang maligo. Nang wala dahilanan, dahil lang sa magsisimula ka na mag-fasting sa Ramadan. So walang ganitong katuruan. Mga khurafats, mga superstitions, so mga nakagawian lamang ng mga tao na walang batayan. So wala tayong pinatatamaan dito. Yung tinatama lamang natin manatili sa masjid sa unang gabi ng unang araw ng Ramadan. So ito, kung gugustuhin nila ay walang problema. Pero kung sasabihin nila na ito ay bahagi ng sunnah, o kaya gagawin nilang wajib, nagiging problema ito, dahil hindi tayo maaari nga na magdadagdag o magbabawas sa anuman sa mga katuruan ng Islam. Yung magbe-break daw tubig lang pag walang tamar. Okay, kung walang tamar at pinahintulutan naman ito, pero kung halimbawa nga
merong tamar, so unahin natin ang pag-break ng fasting. Kasi may narinig walang ako, problema. Kailangan daw dalisay, tubig lang. Kung gumamit ka man uminom ka man ng juice, ng soft drinks, kape, bawal. Kailangan ang unang ipasok mo, dalisay, tubig. Okay. So regarding do sa sa tao na nagsasabi nito, so magbigay siya ng dalil na bawal. So regarding doon, so pinahintulutan ang pag-iftar sa alinman sa mga halal na pagkain. Ang pagbibigay ng tamar o pagtukoy sa tamar bilang pangunahing gagamitin o kakainin para mag-break ng fasting, ito ay rekomendasyon. Pero hindi yun nangangahulugan na tamar lang ang pwede mong gamitin at haram na mag-iftar ka sa pamagitan ng iba pang mga pagkain na halal. So, hindi ito tama, at kung sino man ang nagsasabi ng ganito ay magbigay siya ng patunay sa kanyang sinasabi. At isa pa sa mga nababanggit ng mga scholars na sa kanilang mga mahalagang payo ukol sa pag-aayuno nga sa buwan ng Ramadan, ay mahalaga para sa nag-aayuno ang pag-iingat sa iba pang mga ginawang obligado sa isang Muslim. Gayun din ang pag-iwas sa mga ipinagbabawal sa kanya at ang pagsasabuhay ng mga iniutos at pag-iwas sa mga ipinagbabawal. Dahil kung titingnan natin sa araw sa buwan ng Ramadan, ipinagbabawal ang pagkain, ang inumin at ang pakikipagtalik, mga bagay na pinahintulutan sa ibang araw na hindi Ramadan. Samantalang ang iba pa mga muharramat, ang panlilibak, ang pagchichismis, haram to kahit hindi Ramadan. So, kung inaakala ng tao na sapat na umiiwas siya sa pagkain, sa inumin at sa pakikipagtalik sa kanyang asawa sa mga araw sa buwan ng Ramadan, siya ay nagkakamali. Dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo ay nagsabi, "Man lam yada qawla zuri wal jahla wal amala bihi, laysa lillahi haja fima an yada ta'ama wa syarabah." Na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sino man ang hindi niya iiwan ang mga masamang mga pananalita at mga masamang mga gawain, ay walang pangailangan si Allah subhanahu wa ta'ala na iwan niya ang kanyang pagkain at inumin. Dahil kung titingnan natin, mas haram ang ginagawa niya na panlilibak. Dahil kahit hindi Ramadan, bawal ito eh. So, hindi lamang ang Ramadan ay pag-iwas, o kaya fasting ay pag-iwas lamang sa mga pagkain at inumin. At gayon din, isa pa sa mga mahalagang payo ng ating mga scholars ukol sa buwan ng Ramadan ay ang ibayo nating pagsisikap na ma-take advantage natin ang panahon na ito na mabiyaya. Nagagawin natin ang lahat ng mga kabutihan na ating magagawa. Hindi lamang fasting po ang mayroong gantimpala sa buwan ng Ramadan. Meron din pagsasala, meron din pagbibigay ng sadaka. Ang umrah sa buwan ng Ramadan ay meron din malaking gantimpala. At gayon din ang iba pa mga gawain tulad ng dua, pagbabasa ng Quran, i'tikaf at iba pa. Huwag nating palalampasin ang mga mabubuting gawain na ito kung meron tayong pagkakataon. At ang nakikita natin sa marami sa mga tao na ito, parang sa ngayon, parang marami sa mga tao, pagka Ramadan, parang tinatamad sila na natutulog na lamang sila. Pag-araw. Nag-iibang schedule. Nag-iibang schedule. So, hindi ito nararapat dahil nararapat para sa isang Muslim na samantalahin ang pagkakataon na ito, ang mabiyayang mga araw at oras. Pag nautusan, parang galit, ano? Tapos para bang yung reaksyon ng muka, alam mo, fasting ako eh. Pinapahirapan mo pa ako. Oo, fasting ako eh. So, parang hindi talaga kaaya-aya. Para bang ang dating sa'yo ng fasting ay pahirap sa'yo at kailangan wag kang abalahin sa pagpapahinga o pagtulog. So, nabanggit ko kanina, may mga tao Muslim talagang ganyan. na nag-aakala na ang fasting ay penitensya.
Oo, subhanallah. So, hindi po penitensya ang fasting. Kanina sa lecture, ang sabi ni Sheikh Rashid, Lissaimi farhatan. Ang pag-aayuno ay panahon ng kasiyahan. Kasi meron kang dalawang kasiyahan ay binibigay sa'yo. Totoo yan. Una, yung kasiyahan mo pag mag-i-iftar ka. Pag-iftar, yes. Kasiyahang hindi mo talaga, gusto ko sana mag-expound kanina ng pagpapaliwanag, kasiyahang hindi mo nakukuha sa mga ordinaryong araw. Lalo na yung pag kumakain ka, o kain na tanghalian. Maliban sa taong nagpa-fasting talaga. Opo. Isipin mo, maski gaano ka kayaman, kaya mong bumili ng lahat ng, ng pagkain. Kaya mo bumili ng lahat ng kape. Wow, may mga taong yan ang temptation, coffee. Lahat kaya mong bayaran. Bawal naman kasi fasting ka nga. So, hinihintay mo, nandun talaga yung conscious ka. Parang andyan si Allah hindi ka pwedeng uminom until dumating yung subhanallah yung iftar, yan na, pwede ka na mag-break. Anong kasiyahan yun? Pinigil mo yung sarili mo, tapos ayan na ngayon, pwede ka na mag-break, so pwede ka nang uminom. Sabi ng ibang kasiyahan. Sabi ng isang sheikh, meron daw sa kulungan naglalabas pasok araw-araw. So lumalabas siya dun sa main gate ng malaking kulungan, city jail. Main gate, kasi taga-deliver ng pagkain. Araw-araw, labas, pasok. So, trabaho niya yun. Pag lumalabas yun, tapos na yung trabaho niya, masaya na, pauwi na ng bahay, makikita na yung pamilya niya . Pero yung saya na yun, kung ikukumpara mo sa nakulong ng 20 years, parehong gate, the same gate. Pareho silang lalabas dun sa kulong, sa gate na yun ng city jail. Yung isa 20 years na malagi dun, siya araw-araw naglalabas, magkaiba yung saya. Magtatatalon yung isa. Oo. Ganon din yung taong nag-aayon, parehong pagkain. Walang pinagkaiba. Parehong lugar. Parehong ambience, pareho lahat. Pero bakit ang saya-saya mo pag nagpa-fasting ka? Wallahi, halawatul iman talaga. At yung isa po? Yung isa ordinaryong pagkain araw-araw. So, parang walang kasiyahan masyado. Kaya advice talaga sa mga taong gusto sumubok ng pag-aayon. Kaya sinasabi natin kanina sa mga first time magpa-fasting, sige, subukan nyo talaga. Pagdating ng iftar, iba talaga yung sarap, yung kasiyahan na mararanasan. Huwag ninyong isiping mahirap. Huwag isiping mahirap. Yun ang sa tingin ko maganda, mag-focus tayo ng pagpapayo . Para bang halimbawa, kung ako ay nagtatrabaho ng 8 hours a day, fasting ako, bawasan yung 2 oras, huwag niyo ako masyado ini-instorbo. Kailangan tulog ko, ganito, kailangan. Pagdating ng salatot tarawih, buti ko nagsisikap, wala rin. Tulog din. Tapos kakain ng ito yung mga min akhta'in nas kabilang sa mga kamalian ng tao pag buwan ng Ramadan, magpa-fasting ka magpa-fasting ka, tapos magpapakagutom, pero pagdating ng iftar, nabanggit ng Sheikh Rizal nakaraang linggo, kakain ng napakarami na magdadala sa'yo para tamarin sa tarawih. At pag tinamad ka sa tarawih, katutulugan mo yan. Pag natulog ka, ang gising mo, Fajr. Kakain na naman. Kakain ka na naman na marami, and then matutulog ka na naman after Fajr. So, sabi kanina doon sa lecture, ang mga nakagapos na syaitan, yung mga malalaki, mga pinuno lang. May mga syaitan pa rin dyan na nakakawala at pwede pa rin manukso na manukso. Baka yung mga taong ito, sumusunod sa syaitan dahil fasting ka, huwag kang gumala, huwag kang kumilos, huwag mo gawin yan, matulog ka, hanggang sa yun, sinayang mo yung oras, yung mabiyayang oras ng buwan ng Ramadan sa paggawa na itong mga bagay na ito na sana ikaw ay nagkakamal ng gantimpala. Magkasakit ka pa Magkasakit ka pa. So yun ang mga problema dyan. So isa pang issue na sumagi sa isip ko ngayon ay may mga tao nagtatanong, so paano yung mga hindi naman nagsasala? Fasting ba sila? Subhanallah. So meron akong nabasa na fatwa ni Sheikh Al-Uthaymin ukol sa issue na ito, na sinasabi niya na merong mga scholars na sinasabi nila na at totoo ito, yung sinasabi nila na walang fasting na tatanggapin mula sa tao na hindi nagsasala. Kasi hindi nagsasala, kafir. Hindi may tuturing na Muslim. Katulad nga na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Nang pagitan natin at ang hindi mananampalataya ang salat, sino man tumalikod dito ay nawalan ng pananampalataya. Pero may mahalagang punto na sinabi si Sheikh doon sa kanyang fatwa na nabanggit doon sa koleksyon ng kanyang mga fatwa sa Fiqh al-Ibadat, na bigyan din natin ng pagkakataon na maaring sa pamagitan ng pag-fasting ng tao na yon na hindi nagsasala ay mabubuksan ng kanyang puso at isip, at sa pamagitan noon ay maging
impetus o magtutulak sa kanya upang magtauba at magbalik loob nga kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang ibig sabihin ng Sheikh dyan, parang naunawaan ko, syempre, hindi nga practicing dahil di nagsasala. Pero yung Ramadan, nadala siya ng biyaya, ng blessing nito na para gumawa ng pagsamba na gusto niyang i-offer kay Allah subhanahu wa ta'ala. At wag natin siya itaboy. Wag nating itaboy. Kasi, idha akhlas al-abd, talaga pag ang isang alipin naging sincere kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo alam kung paano pagdating ng hidayah, ng guidance. So, maaaring itong buwan ng Ramadan na ito ay napupukaw yung kanilang puso na gumawa ng kabutihan. So, bigyan natin ng pagkakataon, in short. At samantalahin natin na nakagapos ang malalaking sakit. Kasi, nagpa-fasting siya, nag-willing ka nga mag-sacrifice niyan. So, yung sala, mas lalo mong... Sabihin, tabihan mo yung brother, paliwanagan. Totoo. Paliwanagan. Kasi baka mamaya, mali yung approach mo. Fasting ka ng fasting, di ka magsasala, doon ka na. Talagang magkakaproblema yata. Pero meron akong isang lecture na atinan, Sheikh Mujahid. Ang tinanong yan, ano bang hukom? Nagpa-fasting pero hindi nagsasala. Sabi ng Sheikh, next question, walang ganyan tanong. Wala daw ganun tanong. Bakit? Parang ano? At ang ibig sabihin niya, hindi pwede. Magsala ka muna bago ka fasting. Kasi mas malaki yun eh. Nawawalang saysay yung fasting mo kung hindi mo gagawin yung mas malaking uri na. Parang yung yung pusa ba nagtatagalog? Yan. Hindi tanong. Hindi tanong. Magkakamali yun. Hindi sasagutin ng computer. Ika nga. Syntax error. Hindi sasagutin ni Siri yan. Ni Siri. At mga ustad, total naman na at walang nagde-text. May mga tanong na pending kanina sa lecture natin. Yung isa tong brother ay galing sa sakit at nagkaroon siya ng cancer at nagpakimot, gumaling. Sa findings ng doktor ay nagkaroon siya ng ulcer. Ito ba po ay pinapahintulutan ba siya na hindi mag-ayuno sa buwan ng Ramadan dahil sa kanyang karamdaman? O ito ba ay mainam para sa kanya? Ano po ba ang tamang kasagutan dito po? Okay, so actually nag-usap kami kanina matapos yung lecture kasi kahit siya nakalimutan niya magtanong uli nung tanong niya. At ang sinabi ko sa kanya kanina, katulad ng nabasa ko sa fatwa ni Sheikh Al-Uthaymin at ganyan din sa iba pa nating mga scholars na para sa isang tao na may sakit ay hindi siya mag-aayuno, subalit ipagpapatuloy niya ang pag-aayuno at gagawin ako naman ang kanyang nalaktawan sa panahon ng paggaling niya. Subalit para sa tao na hindi naasahan na siya ay gagaling. Tinanong ko tong brother kanina, sabi niya, lifetime na raw ang kanyang sakit. Karamdaman niya sa kanyang sikmura, sabi ng doktor. So, sa pagkakataon ito, papasok na siya doon sa grupo ng mga tao na tinatawag na hindi na inaasahan ng kanilang paggaling at sinasabi ng mga scholars nga na sila ay magpapakain ng isang tao para sa bawat araw na hindi sila mag-aayuno. At pwede mangyari ito sa ganitong pamaraan. So kung hindi siya makapag-ayuno ng 30 days ng Ramadan, either magpakain siya ng 30 katao sa isang kainan lang, or magpakain siya ng isang tao araw-araw for 30 days. At ang pagkain na yon ay ang normal na pagkain para sa bansa na yon o yung lugar na yon. So sa atin sa Pilipinas, kanin, may ulam. So ganoon ang ibibigay. Sapat na halaga para mabusog ang isang tao. Sapat na halaga. Hindi naman yung magbibigay lang siya. So kung in terms of money value, pwede tayong magbigay ng figure dito? So doon sa kung pwede ba natin siyang i-convert sa pera, wala akong nabasa na ganoon. Ang sinabi nila, magpapakain ka, hindi ka magbibigay ng pera. Okay. So, pero usually yung may mga gumagawa niyan, especially walang mga access sa kapatiran. Ayan, naman yan nangyayari yan dito sa atin. So ang ginagawa nila, pumupunta sila sa mga charity, sa Islamic centers, sa mga kulungan. At yung halaga na yun, ibinibigay nila in cash, pero maghahanda ng pagkain yung may agreement na yan ay pagkain, ibibili nyo, pampakain dun sa jamaah yan. Kasi mga nakakulong, halimbawa, okay sa masjid, pang paiftar, o kaya sa... yung intention po doon para sa kanila. So, posible rin yun. Tsaka pagkain na ibinigay, parang zakatul fitr. Pwede siyang kolektahin ng wakil o ng itinalaga na mangolekta. Ang nangongolekta, pwede siyang kumuha ng pera, pero bibili niya ng bigas at ibibigay ang bigas
doon sa tao So in na short, dapat ibigyan. possible talaga kasi ngayon siguro ang tao ngayon kung bibili ng 2 order ng kanin, let's just be realistic Apo. para mabusog ang tao kung 2 order ng kanin, 1 ulam, 1 prutas at 1 inumin, siguro ay kung 100 pesos sasapat siguro, no? Dapat siguro yun. Sa reals naman, 9 reals, 10 reals, siguro enough na yan. So pwede nyo tingnan ng ganun para mabigyan talaga ng idea yung mga Value meal ng ng mga fast food. no? Ng mga fast food. Pero take note kasi yung kanina, recommendation yan ng doktor. Hindi ka pwede mag-decide sa sarili mo. Sige, nakabase lagi ito na katulad na naalala ko, ang mga scholars, kung sinabi ng doktor, gawin mo yun kasi kailangan mo sumunod doon, sumang-ayon doon. Apo. Pero kung mahirap kasi, yung hindi nagpapagamot, issue rin ito eh. Pag hindi ka nagpapagamot at sarili mo lang yung ginagamot mo at nagdi-decide ka na, hindi ko kaya to, paano yung mga ganyang sitwasyon? Tinatansya mo lang, ito kaya ko to hindi, ito si brother, nag-undergo to ng therapy, kaya alam niya magsabi ng kalagayan niya. Pero yung hindi nagpapagamot. Tulad halimbawa, may mga dyan, alam nila, diabetic. Opo. Pero yung iba, nag-a-advise talaga yung doktor kung kaya nila o hindi. Oo. So, ang wallahu a'lam, ang tungkol sa bagay na yan. So, kung titingnan ng tao, kasi isa nga sa mga kondisyon ng fasting, ay ang tinatawag nga ang kudra, al-sawm, kakayanan ng nag-aayuno. So, halimbawa, hindi siya nagpapatingin sa doktor at sinikap niya. Nang walang, kasi may mga tao, baka nandaraya lang sa kanila yung mga sarili na sinasabi nila, hindi ko kaya hindi mag-aayuno. So, nagiging haram yun sa pagkakataon na yun. Pero, kung siya ay naging tapat sa kanyang sarili, wala alam, siya ay mabibigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng excuse na katulad ng nabanggit na ito ng mga scholars. At least, kasi may mga sitwasyon, sabihin natin, wala ka sa syudad. Wala kang pinapagamutan, wala yung mga kagamitan para ma-detect nyo yan. Susubukan mo dapat. Huwag ka mag-presyon nang maging tapat ka sa sarili. Mga Ustad, nabanggit nyo, Ustad Ahmad Abel, nabanggit mo regarding sa sakit na diabetic. Di ba, sinabi natin yung mga dumadaan sa ating bibig at nalunok natin, ito yung mga bagay na kakabata. Meron tinatawag, di ba, yung medication nila, insulin. Inject naman po. Ano po ba to? Batal ba ang ating pag-aayuno? Pero hindi naman siya dumaan sa ating lalamunan o kung ano pa man. Ano po ba ang sinasabi ng Islam po dito? Okay, wallahu a'lam na ayon sa nabasa ko ay ang insulin ay hindi maituturing na pagkain unang-una at ikalawa hindi ito dumadaan sa lalamunan at hindi ito pumapasok sa tiyan. Kaya hindi ito nakakasira ng pag-aayuno. Dapat alam ko yan eh. Dapat alam yan. Kasi ang natatandaan ko dyan, ang bawal yung nagsiserve as food supplement. Kung ang pinasok mo, magsisilbing dextrose, halimbawa. Pagkain ng katawan mo, kahit hindi siya dumaan sa bibig, mababatal ang pag-aayuno mo kasi nagsilbi siyang pagkain ng katawan mo. Para tumagal ka. Kaya nga kalokohan yung mga hunger strike na sinasabi nila. Hunger strike pero may nakasaksak sa kanyang dextrose. Sinasabi 10 days na raw hunger strike pero 10 days na siya may dextrose. So hindi hunger strike yun. Second question ko po doon, in connection doon sa una kong tanong, ang tangi lang bang nakakabatal ay ang pagkain o pag-inom na nainom natin o nakain natin? Batal ang fasting, yun lang ba ang tangi nakakabatal? Paano po ang ibang mga nagawa nating pagtingin sa mga hindi ka nais-nais at yun po ang tulad yan, obvious naman po na yung nakipagtali ka sa iyong asawa, nakakabatal ng pag-aayuno. Bukod po doon, Ustad, ano pa ang mga bagay na maaring mabatal ang ating pag-aayuno sa buwan ng Ramadan? So yun nga, yung nakakasira ng pag-aayuno, so katulad nga nabanggit mo yung pakikipagtalik. Opo. At ikalawa yung paglabas ng punlay na mula sa lalaki. Kahit hindi ito dulot ng pakikipagtalik, kahit sa pamagitan ng panaginip hindi siya sinasadya yung masturbation, paglabas ng punlay nang sinasadya at ang pagkain at pag-inom al-mufattarat ito nang sinasadya kasi nga nakinig ako sa isa sa mga lectures ng isang scholar
nabanggit niya na para maituring ang isang kasalanan, ang isang bagay na nagawa mo bilang kasalanan, kailangan meron 3 bagay. Ang ilm, ang qasd at ang dhikr. Ang ilm, kailangan alam mo yung hukum. Tapos yung qasd, sinasadya mo, at yung dhikr, naalala mo. Kung merong kulang dito, hindi mo alam, halimbawa, hindi mo sinasadya, o nakalimutan mo, inshallah meron kang excuse sa bagay na katulad naman din nung nakakain at nakainom nang hindi sinasadya. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipagpatuloy niya ang kanyang fasting, fa innallaha at amaka wasakak. Wala ka daa'alik. Na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagtuloy mo ang iyong fasting dahil tunay na si Allah nagpakain at nagpainom sa iyo at hindi mo kailangang pagbayaran ng araw na iyon ng pag-aayuno. Hindi nasira ang pag-aayuno mo. Hindi sadya. Hindi sadya. At isa pa nga sa nakakasira ng sa paglabas ng similya, punlay. Merong sitwasyon na hindi sadya tulad ng wet dreams. So, pero halimbawa yung mga nakakita ng haram tapos may lumabas. Ibig ko sabihin, saan ito makakategorize? Sa sadya o sa hindi sadya? Wala alam, hindi ko sasagutin ang tanong na yun, hindi ko alam. Pero lilinawin natin yan, inshallah. Siguro sa susunod na radyo natin, masasagot yan. Kasi may mga issue dyan sinadya niyang manood ng haram. Wala siyang ginagawang effort physically na hawakan ng kanyang kailangan tafsil kailangan may details. Ilalapit natin ito sa mga maalam, inshallah. At ito ang nararapat na attitude ng isang Muslim pagdating sa mga bagay na ito. Mga katanungan niya ukol sa mga bagay-bagay na walang malinaw na kasagutan, ilapit po natin ito sa mga taong mas maalam. Huwag tayong magdunong-dunungan at huwag tayong mahiya na sumagot na hindi natin alam. Naku, akala natin yung pag-aayuno ay napakasimpleng pagbabatas niyan, pero pag hindi natin yan pinag-aaralan ng sapat na pag-aaral, makikita natin na kung gaano kaliit ang kaalaman natin. Ano ba? So, ini-encourage natin po ang lahat ng mga kapatid natin sa pananampalatayang Islam na magtanong, magsaliksik, magpunta sa mga masjid, magtanong sa imam, sa mga ustad, nang sa ganon maunawaan nila kung ano ba ang pagbabatas patungkol sa pag-aayuno. Ano pa? Okay, meron tayong time check tayo, 5 minutes at 9 o'clock. Siguro natitira tong 5 minutes na to. May last advice ka dyan. Tapos may isa akong question dito Pero kung hindi pa tapos yung advice mo, siguro tuloy natin next week at pwede ka pa magbigay ng isa siguro. So kunin natin itong medyo controversial kasi nakikita natin ito madalas sa mga foreigners na nanggagaling sa mga bansang Muslim na nagpupunta ng Pilipinas, ng Indonesia, ng Malaysia, para lamang hindi mag-fasting. Kasi daw musafir sila. At ito ay haram. Ito ay hindi pinahintulutan dahil ang kanilang layunin o intensyon sa paglalakbay ay upang makaiwas sa fasting. Buti pa nga sana kung pupunta sila dito para lang umiwas sa fasting kasi gagawa pa ng dagdag. Maridan o ala safarin. May dalil May dalil. Min ayamin ukhar. Pero innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. So, pabangga doon pa rin siya. Kasi nga, ang mga batayan sa Islam, hindi yan pwedeng maging contradicting sa isa't isa. Hindi yan pwede na taliwasan sa isa't isa. At ganito ang pagkakaunawa nga natin sa mga pagsasabatas dito nga sa Ahlus Sunnah wal Jamaa. So maaari tayong magbigay ng mga dalil mula sa Quran at sa Sunnah. Subalit ito ay nararapat lamang naayon sa pagkakaunawa ng salaf at ng mga scholars ng Ahlus Sunnah wal Jamaa. At hindi sarili lang natin na interpretasyon. Okay. Barakallahu fik, Ustad Mujahid, at naway Brother Khalid makasama pa natin to next week, ano? Inshallah. Baka mag-announce tayo ng photo walk. Yes, maraming naghihintay dyan Anyway, actually hindi to question. Kadalasan pag buwan ng Ramadan, meron tayong mga pinamimigay na prayer schedule para makita dun yung Fajr at Maghrib. Meron kasing issue dito, may mga naglalabas ng mga prayer schedule, meron imsak at merong Fajr. At yung imsak, usually, mas maaga pa siya sa Fajr. Ito ay gusto natin linawin ang kahulugan ng Saum al-imsaku min al-mufattarat. Doon na makikita, ibig sabihin ng imsak, pagpipigil pag-aayuno. Usually, pag may nakita kayong imsak at iba pa yung sa Salatul Fajr, ginagawa na lang nila yon
parang ang nagsasabi ng mga gumawa nito, naglalagay sila ng allowance para ito yung imsak, ito naman yung fajr. Ang totoo, dinidiscourage ito ng ating mga ulama. Kasi, ayon sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung sahur nyo ay ihuli nyo. Isagad nyo, ilapit nyo sa fajr. Mas malapit nyo sa fajr, mas mainam. Tapos yung iftar, minamadali. Yan ang mga sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, kung maglalagay ka ng imsak, meron kang distance sa malayo sa fajr, ang niyat dito para makasiguro daw. Mali po pala. So wala yan sa sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, at sinasabi natin hindi ito marapat kasi ang tunay na imsak yung pagpasok ng adhan ng fajr. Pagpasok ng adhan ng fajr, diyan magsisimula yung ating pagpigil, yung imsak. Apo. Yung may hawak. Naku, may hawak ng tubig. Yung may hawak ng tubig, abangan po ninyo at sasagutin natin yan next week sapagkat wala na po tayong oras. Jazakumullahu khairan sa mga nakapakinig. Opo. Subhanallah. So, magpaalam tayo mga kapatid on behalf of Islam in Focus at inshallah makasama pa natin ulit sila sa Riyadh next week, Islam Egypt. At inshallah tuloy-tuloy tayo sa pagdudua. Ngayong papalapit ang buwan ng Ramadan, 1 week, at naway sana yung moon sighting hindi magkagulo, yearly na lang meron. Pero natalakay naman natin yan yung iba nag-fasting na, yung iba nahuli at nagwatak-watak yung mga Muslim sa unang araw ng buwan ng Ramadan. Iyadun billah, sana isama natin sa dua natin this year ay magsabay-sabay tayo at magkaisa tayo pagdating sa moon sighting. Allahumma barik lana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana wa ballighna Ramadan. جزاكم الله خيرا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام على من اتبع الهدى. Not fulfill his promise. ولن يخلف الله وعده. Allah will never forsake his promise. So what does Allah promise the believers? We're starting from the end, now the beginning. Allah subhanahu wa ta'ala says, but give glad tidings to those who believe and work righteousness, that their portion is gardens, beneath which rivers flow, and they abide therein forever. Fortunate is he who remembers Allah abundantly. Worldly distractions cannot mildly sway his thoughts of Allah and Judgment Day. Righteous is he who bows to one he cannot see, whose deeds do not spring without Bismillah.